May nagtanong sa akin, "Morning po, Boss Rai. Isa po ako sa sumusubaybay sa inyo. Sana po masagot niyo po itong katanungan ko po. Na-stress na po ako at malapit nang ma-depress. May sakit po ako na CKD stage 3. Tago niyo na lang po pagkakakilanlan ko po. Important notice, demand letter is currently being prepared. To avoid further action, please contact us immediately to discuss a resolution. Failure to cooperate may result in delivery of demand letter via registered mail to your address with assistance from your designated barangay." Ayan po, sinend po sa akin. Through text lang po. Totoo po ba yan o pananakot na naman po? Alright, napakagandang katanungan po nito, pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, bago natin sagutin itong katanungan na to, kasi marami hong nag-message sa akin at tinatanong kung ano po yung reaction ko dun sa na-revoke. Kare-revoke lang po yata kahapon na OLA. Okay, ito lang po ang ano ko doon, ang aking kumbaga reaction, Kasi yung OLA na yon, hindi naman siya na-revoke because of mataas ang interest o sa pangaharas. Okay? Na-revoke siya sa pagkukulang din ng bugok na na OLA. Kasi biruin nyo, nagbukas pala ng 4 na branch, Nag-operate sila ng ng walang certificate of authority. Di sira ulo. 'Di ba? Sila rin ho ang gumawa nun para ho sila ma-revoke. Okay, so sila ho ang kumbaga may kasalanan nun yung mga tauhan din sa loob. Okay, so for me, panalo na rin in a way kasi sila nagpahamak sa sarili nila, pero kasi hindi siya na-revoke because of harassment or dun sa mataas na interest rate or dun sa sa malaking processing fee, which is dun din kilala itong OLA na ito, Ang ano ko lang is suggestion ko lang dun sa mga nakahiram po dito, bayaran nyo pa rin po kasi po yung pagkaka-revoke sa kanila is kumbaga a matter of kumbaga technicalidad sa kanila yun 'di ba? Ba't ka mag-ooperate ng branch kung kulang ka naman pala sa sa certificate of authority? Talagang talagang ka-revoke yung kanilang lisensya pagka gano'n, I don't know kung revoke to ng panghabang buhay or what, kasi dapat hindi tawag revoke dapat suspended lang kung gano'n, 'di ba? Kasi kung babalik lang din, diba? Dapat suspended lang ang tawag nila. Hindi, kasi pag sinabi mong revoke, talagang tinanggalan mo na ng di ba? Hindi ho natin alam ang proseso ng SEC. So, nasa sa kanila ho. Sila ho ang may niyan. Sila ho ang expert dyan. So, hayaan ho natin sa kanila yan. Ngayon, ang magiging suggestion ko lang talaga is bayaran nyo pa rin ho. Kasi, nahiram nyo pa rin naman siya Kumbaga, kung may harassment, kung meron hong kayong complaint, isend niyo po sa doon sa email na inano ko sa inyo kay Sir Winston Casio sa PAOK, tapos sa SEC, sa NPC, sa PNP, tsaka sa NBI. Yan, i-send niyo po lahat ng complaint niyo para po ma-actionan. Kasi hindi naman porket na-revoke sila, lusot na sila dun sa mga kalokohang pinagagagawa nila, di po ba? So, ituloy nyo lang po, okay? So, dito po, balik tayo dun sa pinadala nyo po na katanungan, okay? Sabi nyo nga po, kayo po yung taga-subaybay, at hinihiling nyo po na masagot ko po itong katanungan na to dahil na-stress na kayo at malapit na kayo ma-depress at meron pa kayong sakit. Ako po yung panalangin ko, isasama ko sa panalangin ko yan na gumaling po kayo kasi hindi ho basta-basta yung chronic kidney disease po yan. Stage 3, medyo mabigat po yung pinagdadaanan ninyo. Okay, puntahan natin yung pinadala sa inyong mensahe. So, sabi po dito, important notice. Your demand letter is currently being prepared. To avoid further action, please contact us immediately to discuss a resolution. Una, dun muna tayo sa demand letter. Okay, wala naman ng problema kung piniprepare Diba? Actually, padala lang ng padala, wala namang problema yon as long as nasunod po nila. Okay, yung proseso nung pagpaniningil. Kumbaga, na-exhaust nila yung lahat ng pamamaraan ng paniningil. Okay, hindi kasi po pwede yan. Due date ngayon,
past due bukas, no? Pasa na kagad ng demand letter nung sa susunod na araw, hindi po pwedeng ganon. Tapos sa susunod, small claims na, kalokohan yun. I-exhaust nyo muna lahat yung pamamaraan po ninyo, no, ng paniningil. Okay? Hindi naman, tingnan nyo ha, ito ang dyan sabi nyo, nagpiprepare ng demand letter. Tapos ngayon, para hindi na, kumbaga ma-escalate sa, further action, ang sabi nyo rito, please contact us immediately, to discuss a resolution. Walang niya kayo diba? Kung kayong mga bugo katapusan ng online lending apps, sa simula pa lang, kinausap nyo na ng maayos, yung mga kliyente ninyo, wala kayong ganyan. Tsaka isa pa, pag tinawagan kayo, makakausap kayo na maayos. Or, makakausap ba kayo? Lahat naman ng cellphone number at contact details na binibigay sa kliyente ninyo, hindi naman makontak, di ba? Makontak man, pag kinausap nyo, pabalagbag kayo, di ba? Huwag ganun. Di ba? Kayo na nanghihingi ng dito, kumbaga, ng pabor. Di ba? Pinano nyo na, sabi nyo, please contact us immediately. So, ibig sabihin, yung mga contact numbers, no, na ginamit nyo pantawag sa kanila is dapat yun contactable. Pwede kayong tawagan doon anytime. Or, yung isinabit nyo na, sa SEC na, tawag dito, kasi may sinabit yung contact numbers yan sa SEC sa kung sino yung mga tatawagan. So, dapat yun, nakokontak yun. Diba? Pagka kinontak kayo, tinawagan kayo, kausapin nyo na maayos. Diba? Hindi yung kagaya nito, sasabihin nyo, to avoid further action. Diba? Nananakot ka pa, anong klaseng action? Diba? Samantalang kayo ang nagkulang. Diba? Wag kayong pabiktimang ang dating nyo, mga bugok katabusadong online lending apps. Pinalalabas nyo kayo biktima, kayo tong nang walang yan, mga siraulo kayo. Diba? Tapos, diba? Failure to cooperate may result in delivery of demand. Di-deliver yung demand letter. Pero the question is, diba? Na-exhaust nyo ba yung pamamaraan ng paniningil? Hindi. Diba? Gawin nyo muna yung tamang paniningil. Diba? Kung in-SMS nyo, hindi kayo pinansin, i-email nyo, hindi pa rin pinansin, tawagan nyo, hindi pa rin kayo pinansin, puntahan nyo sa bahay. Diba? Nagbigay naman ng address sa inyo May application kayo, sinubmit nila. Diba? Ipuntahan nyo sa bahay, kausapin nyo. Takot kasi kayo, mga bugok, wala kayong maisasagot doon, ngangangahan nyo lang. Diba? Yan ang mahirap sa inyo. Inunahan nyo ng pananakot, inunahan nyo ng pangaharas. Ayan na. Diba? Kailangan nyo na maningil. Diba? Wala na kayong pera, mga bugok. Diba? Yan ang mahirap sa inyo. Tira kayo ng tira. Kayo ngayon ang apektado. Diba? Puro kawalang yaan kasi kayo. Sira ulo kayo. Ang inaano nyo pa rito, buyer register, doon sa registered, buyer registered mail to your address. Natural, sa address padadala. Pero masakit doon, bakit may assistance pa ng designated barangay? Diba? Sa address niya nga, ipadadala. Mga taka talaga kayo. Wala akong kinalaman ng barangay yan. Huwag nyo nang idamay ang barangay. Paulit-ulit tayo rito. Wala akong kinalaman ng barangay yan. Hindi nyo kailangan padala. Bakit nyo ipapadala yung demand letter sa barangay? Diretso nyo sa address. Yun ang alam. Tingnan mo kawalang yaan ninyo May mga address kayo diba? Doon nyo padala. Di malinaw na malinaw. Diba? Wala kayong alam sa paniningil. Kakamuti, padadala nyo sa barangay. Ano kinalaman ng barangay doon? Diba? Doon po sa nagpadala, ang masasabi ko lang sa inyo, unang-una po is, magpagaling kayo. No? Kasi, hindi biro yung sakit po ninyo na chronic kidney disease. No? Stage 3 pa po. No? Sasama ko sa akin panalangin. No? Pero, syempre nahiram natin yan, obligasyon natin. So, kailangan natin pagtuunan ng pansin at paglaanan ng panahon. No? Kung meron pa rin kayong hanap buhay, paglaanan nyo. No? Pag-ipunan nyo siya. Tsaka nyo siya bayaran. Kung sinasabi nga dyan na makipag-ugnayan sa kanila, di makipag-ugnayan kayo. Pero wala naman ng problema kung dumating sa bahay ninyo yung demand letter Di ba? Pero dapat yung demand letter, yung totoong demand letter, hindi yung mga ginagawa itong mga pananakot letter.
Di ba? Pag naka-receive kayo ng demand letter at sa tingin ninyo po, no, hindi, kumbaga, diskumpiyado kayo sa demand letter, humingi ho kayo ng, ng opinion sa, sa mga abogado. Sila ho makakaano niyan eh. Kung dun ho sa pinagtatrabahuan ho ninyo, may abogado, baka makasakaling makahingi lang kayo ng konting oras doon sa abogado at mapakita nyo yung demand letter kung totoo ba o legitimate. Di ba? Kung hindi, wala yun. Wala ho. Kasi itong mga bugok na to, hindi ho marunong mag-draft ng demand letter. Pag gagawa nga ho ng message, hindi marunong mag-draft eh. Demand letter pa. Kaya hindi ho ko naniniwalang may mga abogado yung mga bugok na yan. Kaya huwag niyo huwag niyo i-stressin ang sarili niyo. Sabi niyo nga ho, malapit na kayo doon sa ma-depress. Wag ho. No? Kasi may mga umaasa ho sa inyo. Meron ho kayong membro ng pamilya na mahal kayo. Diba? Yun ho yung pagtuunan niyo ng pansin, no? Yung pamilya ninyo, yung kalusugan ninyo, no? Pero siyempre, dahil nga meron tayong obligasyon na nahiram, kailangan ho, kahit papaano, paglaanan ho natin yan. Ngayon, pagka napaglaanan na natin, no? Bayaran ho natin. Tapos yung pinagbayaran, itabi natin. Ganun lamang naman po yun. Kasi kung ano man po gawin nila, I doubt na meron, di ba? Meron kayong nakaabang na, bayad na ako. No, wag muna akong guluhin. Kasi kahit naman ho kayo saan kayo makarating eh. Basta nabayaran nyo na siya, lalo kung nasunod nyo yung nasa ceiling on interest rate, wala akong magagawa yung mga buko na yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa akin mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko namin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.